Matatag Curriculum, Araling Panlipunan, Grade 4, Quarter 1, Aralin 2. Ang Heograpiya ng Pilipinas, tiyak o absolute na lokasyon at relatibong lokasyon. Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Magandang buhay! Kumusta? Handa na ba kayong matuto ng ating bagong aralin ngayong araw? Kung oo ang iyong sagot, simulan na natin. Ang ating aralin ay tungkol sa ang Heograpiya ng Pilipinas, tiyak o absolute na lokasyon at relatibong lokasyon. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong guro. Simulan na natin. Mga pamantayang pangnilalaman. Naipamamalas ang pag-unawa sa pagkakakilanlan ng bansa ayon sa mga katangiang heographical. Mga pamantayan sa pagganap. Nakagagawa ng presentasyon tungkol sa katangiang heographical ng Pilipinas. Mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Kasanayan, natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasyon. Mga tiyak na layunin. Number 1, natutukoy ang tiyak at relatibong lokasyon ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga kalupaan at katubigan na nakapaligid dito. Number 2, naipaliliwanag ang lokasyong bisinal at lokasyong insular. Madalas na ginagamit natin ang mga direksyon sa pagtukoy sa kinaroroonan ng isang lugar. Paano makatutulong ang kaalaman sa pangunahin at pangalawang direksyon sa pagtukoy sa absolute o tiyak at relatibong lokasyon ng isang lugar? Tiyak na lokasyon. Ang tiyak na lokasyon ng Pilipinas ay tumutukoy sa eksaktong posisyon ng bansa sa loob ng globo. Sa loob ng globo. Tiyak na lokasyon. Ang tiyak na lokasyon na ito ay mahalaga sa pagtukoy ng klima, oras at mga heographical na aspeto ng bansa, pati na rin sa paghubog ng ekonomiya at kultura ng Pilipinas. Relatibong lokasyon. Ang relatibong lokasyon ng Pilipinas ay tumutukoy sa posisyon ng bansa kumpara sa mga karatig na bansa at anyong tubig. Ang paglalarawan na ito ay nagbibigay ng ideya kung saan matatagpuan ang Pilipinas sa konteksto ng iba pang lugar sa mundo. Ang relatibong lokasyon ng Pilipinas ay nagbibigay ng mahalagang konteksto para sa pag-unawa sa heograpiya, ekonomiya at kultura ng bansa. Grid. Ang lugar sa mapa kung saan nagtatagpo ang mga guhit latitude at longitude. Pagtukoy ng tiyak na lokasyon gamit ang parallel at meridian. Malaki ang naitutulong ng mapa
at globo sa pagtukoy sa mga lokasyon ng mga lugar sa daigdig. Ginagamit ang mga imahinasyong guhit sa globo upang hatiin ang daigdig sa mga bahagi. Sa pagtatagpo ng meridian at parallel ay nabubuo ang mga malaparihabang espasyo sa ibabaw ng globo. Grid ang tawag sa kabuuan ng mga espasyong ito. Ito ay ginagamit sa pagtukoy ng tiyak na lokasyon ng anumang lugar sa mundo. Ang pagtatagpo ng mga likhang isip na guhit sa kabuuan ng grid ay ginagamit sa pagtukoy ng eksaktong lokasyon o tiyak na kinalalagyan ng isang lugar. Ang tiyak na lokasyon ay naipapahayag sa pamamagitan ng longitude o longitude at latitude o latitude. Ang bawat guhit sa mapa ay may itinakdang degree. Sa pagkilala at pagbasa sa mga degree ng latitude o longitude at ng kanilang pagtatagpo sa grid, natutukoy ang eksaktong lokasyon. Longitude. Ang longitude ay ang angular na distansya pasilangan o pakanluran mula sa prime meridian. Latitude o latitude. Ang latitude ay ang angular na distansya pahilaga o patimog mula sa Ecuador. Degree at minute. Ginagamit ang degree at minute na unit sa pagsukat ng longitude at latitude. Ang bawat degree ay mayroong 60 minutes. Maaaring isipin ang mga parallel at meridian hindi lamang bilang mga guhit sa ibabaw ng daigdig. Ito rin ay tumatagos patungo sa sentro ng mundo kung saan sila magtatagpo. Nasusukat ang longitude sa pamamagitan ng pagtukoy ng anggulo sa pagitan ng alinmang meridian at prime meridian gamit ang sentro ng daigdig bilang vertex. Nasusukat naman ang latitude sa pamamagitan ng pagtukoy ng anggulo sa pagitan ng alinmang parallel at Ecuador gamit ang sentro ng daigdig bilang vertex. Pagtukoy sa relatibong lokasyon ng Pilipinas. Malalaman ang relatibong lokasyon ng isang lugar sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga karatig lupain o katubigan na nakapalibot sa Pilipinas. Tulad sa tiyak na lokasyon, magagamit din ang globo sa pagtukoy ng relatibong lokasyon ng Pilipinas. Pagbasa ng mapa. May mga kasanayang mahalaga sa pagbasa ng mapa. Una ay ang pagtukoy ng direksyon. Ikalawa ay ang pagbasa ng mga pananda. At ikatlo ay ang paggamit ng mga iskala o scale. Unahin natin ang compass rose. Upang matukoy ang kinaroroonan ng isang lugar, gumagamit tayo ng pangunahin at pangalawang direksyon. Narito ang mga pangunahing direksyon. Una ay ang north o hilaga. Sunod naman ay ang timog or south. Sunod ay ang east o silangan.
at west naman para sa kanluran. Narito naman ang pangalawang direksyon. Una ay ang northeast o hilagang silangan. Sunod ay northwest para sa hilagang kanluran. At southeast naman para sa timog silangan. At southwest naman para sa timog kanluran. Gamit sa pagtukoy sa mga direksyong ito sa mapa ang compass rose. Ang compass rose ay representasyon ng mga direksyong makikita sa isang kompas. Kumakatawan sa bawat direksyon ang mga titik. Compass. Ang compass ay instrumentong ginagamit sa pagtukoy ng direksyon. Mayroon itong magnetic na karayom na laging nakaturo sa hilaga. Narito naman ang mga simbolo sa mapa na dapat ninyong tandaan. Titik, numero at guhit. Ginagamit ang mga ito upang kumatawan sa iba't ibang bagay sa mapa. Mayroon din tayong makikitang mga pananda. Pananda ang tawag sa mga simbolo at katumbas na impormasyon. Narito ang mga pananda sa mapa. Puno, simbahan, paaralan, pagamutan, riles, palayan, tulay, daan, talon, ilog, burol, lambak, bulkan, dagat, daungan, at paliparan. Narito naman ang iskala at pagsukat ng distansya. Gumagamit tayo ng mapa. Ang mapa ay representasyon lamang ng daigdig at mga bahagi nito. Iskala at pagsukat ng distansya. Ginagamit ang iskala upang matukoy ang katumbas na sukat at distansya ng mga lugar sa mapa sa aktwal na daigdig. Ito ay bahagi ng mapa na nagpapakita ng ugnayan ng sukat at distansya sa mapa. Ang katumbas nitong sukat at distansya sa daigdig. Una ay ang iskalang graphic. Ang iskalang graphic ay isang tool sa mga mapa na nagpapakita kung gaano kalayo sa tunay na mundo ang isang tiyak na distansya sa mapa. Ito ay karaniwang nasa anyo ng isang linya na may mga marka na nagpapakita ng mga sukat. Halimbawa, ang iskalang graphic ay isang linya na may mga tiyak na marka o distansya sa mapa. 1 cm ay katumbas ng 10 kilometers sa tunay na mundo. Ikalawa ay ang iskalang verbal. Ang iskalang verbal ay isang uri ng iskala na ginagamit sa mga mapa upang ipakita ang relasyon ng distansya sa pagitan ng mga lugar sa isang verbal na pahayag. Sa halip na gumamit ng mga numerikal na sukatan o linya, ang iskalang verbal ay gumagamit ng mga salita upang ipaliwanag kung gaano kalayo ang mga lugar sa mapa kumpara sa tunay na mundo. Halimbawa, ang iskalang verbal ay karaniwang isang simpleng pahayag na nagsasabi kung gaano kalayo ang isang tiyak na distansya sa mapa sa tunay na mundo. Halimbawa, maaaring maglaman ito ng pahayag na 1 pulgada sa mapa ay katumbas ng 10 milya sa tunay na mundo.
Ang panghuli ay ang iskalang fraksyonal. Ang iskalang fraksyonal ay isang uri ng iskala sa mga mapa na nagpapakita ng sukat ng mapa bilang isang fraction o ratio ng tunay na distansya sa lupa. Sa halip na gumamit ng mga linya o verbal na pahayag, ang iskalang fraksyonal ay gumagamit ng isang fraction o proportion upang ipakita ang relasyon ng distansya sa mapa kumpara sa aktwal na distansya. Halimbawa, ang iskalang fraksyonal ay karaniwang ipinapakita bilang isang ratio o fraction. Halimbawa, 1:50,000. Ibig sabihin nito, ang isang unit sa mapa ay katumbas ng 50,000 unit sa tunay na mundo. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!